Ibig mo bang sabihin, inaamin mo ngayon, Claire Castro, na si Bongbong Marcos ay nag-a-appoint o nagtatalaga ng mga sekretary na wala palang alam? Muli na namang inilaglag ng propagandistang si Yusek Claire Castro si Bongbong Marcos. This time, ipinamukha niya, ibinalandra niya sa buong mundo na si Bongbong Marcos ay nagtatalaga ng mga secretaries sa kanyang gabinete na walang alam. Paano yan, Gosep? Paano? Pakita mo nga, Gosep. Handa na ba kayo? Basagin natin si Claire Castro. Bobo kasi. Oh, eto. ABS-CBN. Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol Oh, hindi pa nakausap. Pareho tayong naka-shade of green, Yusek. Tuloy, hindi pa niya nakausap, pero dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, pero, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero sandali lang. Ang tutok niya ay serbisyo. Pero inamin niya, Claire, na meron na siyang mga kinakausap, pero mga tumanggi. So, maaga pa masyado o sakto lang? Kimakausap na si Bongbong Marcos nang babalit sa kanya dahil nag-declare na si Vice President Sara Duterte. So, maaga ba? Trabaho? Huwag mo nang mamulitika? Si Bongbong na mismo ang umamin. Ano ka ba naman? Boba ka talaga. nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang May mga requirements daw. Ano ba yun? Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng Dapat nakakaintindi economics. ng economics Ang sabi din niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho. paggawa ng trabaho. Ito ang tanong ko sa iyo, Claire Castro. Dapat marunong sa economics, yung babalit sa kanya. Si Bongbong Marcos, lagapak sa economics. Paano mo nasabi, Gossip? Foreign assisted projects, bagsak. Foreign direct investment, walang pumapasok. Peso to dollar, bagsak ang peso. Turismo, bagsak ang turismo. Utang, sandamakmak ang utang. Kahit walang COVID. Sandamakmak ang utang na wala namang nakikitang napupuntahan. Parang may mali yata, Yusek. Tuloy. At ang food supply. Pati food supply daw dapat marunong. Food supply, paano yung food security natin, Yusek? Okay ba? Kamahal-mahal pa rin ng bigas. Nagmimigay o nagbebenta pa kayo ng 20 pesos na bigas. Marunong daw sa food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. Hindi daw inuuna ang politika. Pero kasasabi mo lang na sinabi niya yung batayan ng pagiging leader o requirements. At sinabi din ni Bongbong Marcos na may requirements dapat. Marunong sa ekonomiya, marunong dapat sa inflation, marunong dapat sa food security, marunong dapat sa employment. Yung employment, bagsak din. Mataas din yung unemployment rate. Tuloy, hindi ba yan? Tuloy. So sa mga nangunguna Sa mga nangunguna, i-correct mo na. o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, So, aminado siya
na nangunguna si Vice President Sara. Pero na-realize niya at iniba niya. Tuloy. Yon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. Hala, mag-isip-isip, baka hindi kayo qualified. Ang context dito, Claire Castro, ay yung mga kinausap daw ni Bongbong Marcos, hindi yung ibang tao. Ang ipinapahid mo kasi dito, dapat mag-isip-isip si Vice President Sara Duterte. Grabe no? Wala pang pag-uusap sa pagitan ni Claire at Bongbong Marcos niyan. Ang dami na niyang nasabi. Tuloy, ilalaglag niya sarili niya dito. So, yun lang po. So, dapat mag-isip-isip sila Yun lang po. kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Grabe, makapagpayaman sa sarili. Tignan mo nga yung nangyayari ngayon. Sino ba ang nagpapayaman ngayon? Claire Castro. Hindi ba kayo na nasa gobyerno? Nakatikim ka rin ba ng maleta? Tanong lang ha. Next question Eto maganda. Eto yung tanong na maganda. po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay BP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Impeachment ni VP Sara ha. Ang impeachment complaint na didinggin ay, ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. Oo nga. Yung impeachment nga ni VP Sara. Obvious ba? Halata mong ligaw na ligaw eh. Nangangapa sa dilim kung paano niya ito twist. Pakinggan niyo paano niya iti-twist. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Wait. Kung ano daw ang inilalahad ng ebidensya. Justice Committee ang tanong. Ano ba ang ginagawa sa Justice Committee? Kung may substance in form at kompleto ba, ano ba yun yung term na isa? Substance in form, inefficiency, substance in form at inefficiency in substance, parang gano'n. Hindi, inefficiency in form at efficiency in substance. Efficiency in form at efficiency in substance. Yun yung titignan nila. Yung efficiency in form, I don't know if I'm using the right word, basta yun, yung form, ay titignan lang kung tama bang na-endorse, may nag-endorse ba, nakanotaryo ba, etc., nakalatag ba, yung mga grounds for impeachment. Kung yung substance in form, kung tama yon, pasok yon sa next stage. Ano yon? Titignan naman yung substance. Kung meron ba talagang batayan para may proceed yung impeachment. Anti-Claire, wala pa pong pinag-uusapan doon na ebidensya. Nasa ebidensya ka na, wala pa doon. Ang latagan ng ebidensya sa Senado pa. Yun. Abogado ka ba? Grabe naman, hindi niya alam yung procedure ng impeachment dyan sa Committee on Justice eh. Boba talaga. Tuloy. Yun lang po. Eto. Next question po, Kenneth Maganda pa itong tanong na to. Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat
yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang Alam mo, taga PTV4 to sa gobyerno na i-feed yang question na yan. Napaghandaan yan ni Claire Castro. Tingnan nyo. nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Let us look who's talking. Anong laman nun? Wala. Tuloy. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Nakapaganda. Alam mo kaagad yung transcript sa part na yan. PTV4 kasi yung nagtanong. Nafi-feed yung tanong. Magkakakutsaba ang mga animal. Tuloy, kasi maganda. Dito niya ilalaglag yung sarili niya. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Buti lahat kung magaling lahat ang secretaries. Okay? Mukhang tumama naman po siya. Mhm. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Okay. Akala niya nakapunto siya. Ibigay natin sa kanya na oo, walang kaalam-alam si Vice President Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary. Wala siyang alam. Bobo siya doon. O sige na, tanggapin natin for the meantime. Paniwalaan natin si Claire Castro. Tanggapin natin kahit masakit na sinasabing umamin na walang alam si VP Sara sa pagiging DepEd Secretary. Tanong, sino ang nag-appoint sa kanya? Si Bongbong Marcos. Ibig mo bang sabihin, inaamin mo ngayon, Claire Castro, na si Bongbong Marcos ay nag-a-appoint o nagtatalaga ng mga secretary na wala palang alam sa pagiging secretary sa magiging hawak nilang departamento ng gobyerno. Yun ba ang ibig mong sabihin? Pinagbigyan na kita. Tinanggap ko na inamin nga ni Vice President Sara Duterte na wala siyang alam sa pagiging DepEd Secretary. So, sinong nag-appoint sa kanya? Sino ngayon ang incompetent na Pangulo ng Pilipinas? Nag-a-appoint pala siya ng mga secretary na walang alam. Boba. Nilaglag mo na naman si Bongbong Marcos. Akala mo tumitira ka kay VP Sara, pero ang tinira mo si Bongbong Marcos. Matagal na naming sinasabi na ikaw yung isang dahilan kaya nagpapababa ang trust rating ng Pangulo ng Pilipinas dahil sa mga katangahan na ganito na pinagsasasabi mo. Simple lang naman, di ba? Napakasimpleng intindihin. Tuloy natin to kasi meron pa tayong pambasag. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Wow! So ilan kaya sa mga itinalaga na pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos na hindi pala magaling? Aminado ka na nagtatalaga ng hindi marunong. Akala niya nakapunto siya. Meron pa kasi pinaghandaan niya ito. Naka-feed itong tanong na to. Handang-handa ang ante mo. Tuloy. Doon pa lamang po sa mga ghost students. Ghost students, kasuhan mo. Kasuhan mo. Aligasyon yan. Ghost vouchers. Ghost vouchers, kasuhan mo.
Ghost food packs. Ghost food packs, allegations, Ghost laptops. ghost Ghost laptops, school material. ghost school materials. Ano ba? Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Huwag niya ipahid kay Pangulo. Huwag niya ipahid. Ipinapahid ba? Alegasyon yan sa kanya. Dalhin nyo sa tamang forum para makasagot yung tao. Wala pang verdict ang korte o pagpapasya ng korte na itong mga to ay totoo ngang nangyari. Puro chismis, puro alegasyon. Patunayan nyo muna bago nyo gamitin. Wala kayong magamit, no? Wala. Tuloy. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Kanina sinabi niya na walang galing yung mga itinatalaga ni Bongbong Marcos. Tapos pumunta siya doon sa mga alegasyon kay Vice President Sara. Ghost projects, ghost employees, ghost laptop, ghost school materials. Ibig sabihin, pinapahid niya kay Vice President Sara itong mga issue na to na may katiwalian si Vice President Sara sa DepEd. So, marumi si Vice President Sara. Maraming kalokohan na nililinis ngayon ni Angara. Paano naman to? Paano yan? Ito, ex-DPWH official links Angara po Estrada to infra scam. Angara. Yan yung pinagmamalaki mo. Merong katiwalian na naililink sa kanya sa infrastructure scam o sa flood control issues. Akala ko ba magaling dapat yung kinukuha? Hindi katulad ni Vice President Sara Duterte. Walang bahid ng anomalya ng mga ghost projects, mga ghost students, ghost vouchers. Paano to? Pakinggan mo nga. Yusek Traigib Olivar of DepEd. In addition to my statements in my affidavit dated 25 of September 2025, I wish to add that I have known Yusek Traigib as early as 2010 when he was still a staff of Senator Bong Revilla. He is a common figure in budget deliberation hearings and by reason of which I had interacted with him on multiple occasions. Yusek Traigib then worked under the office of Senator Edgardo Angara Oops, sino daw? Angara. and then later worked under the office of Senator Sani Angara. Oops, sino daw? Sani Angara. Mag-ama. When Senator Sani Angara became a chairman of finance, Yusek Traigib and I would have several interactions as part of our work in budget preparations. When Senator Revilla was incarcerated with Senator Jingoy Estrada, Yusek Traigib and I would frequently call each other so we can help look after the welfare of concerns of Senator Revilla, whom I visited several times with Senator Jingoy Estrada while they were in detention. Aside from the details I had earlier mentioned in my So, ibig sabihin, sangkot. May aligasyon na kasangkot si Angara na pinagmamalaki mo na siya ngayon ang nagwawalis sa mga di umanong kalat ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Mag-survey kaya kayo sa mga teachers. Mag-survey kayo ng performance ni Vice President Sara sa mga teachers kung ano ang masasabi nila. Hamon yan sa inyo. So, may dumi din si Angara. So, ibig sabihin, sino maglilinis niyan? Wala. Huwag mong ilaglag si Bongbong Marcos. Huwag mong sabihin ang itinatalaga niya ay mga walang alam. Grabe. Abogado ka ba? Wala kang utak. Puro ka lang propaganda. Nakatigim ka ba ng maleta? Nagtatanong